So, ito yung continue sa ating paglinis ng kwarto dito kay mga lakatsera. So, mas maganda dito maglinis kasi walang sagabal. Hindi ka parehas ng before ko na before yung dati kong tinatrabuhan. Kasi habang naglinis ka, maya-maya may tumatawag, may nag-uutos. Parang kakaumpisa mo lang tapos may mag-uutos sa'yo. Kasi dami akong amo nun eh. 8 silang magkakapatid. Lahat amo ko yun. Pero dalawang bahay ang ko kasi yung sinasabi ko, magkaiba yung bahay ng lalaki at saka babae. So ngayon, before yung una kong dating sa Qatar, buo pa sila, yung mamaliit pa sila, wala pa silang mga asawa, and then buhay pa yung papa nila, pero mama nila patay na. So ang original employer ko talaga yung papa nila. So isang bahay lang nakabukod, and then dami pang mga katulong noon, iba-ibang mga lahi, and then so ngayon parang naanuhan din ako kasi dati sa Pilipinas nagkaroon ako ng sakit kasi 16 years old pa lang ako, nagtrabaho na ako. Pag graduate ng high school, trabaho agad ako kasi wala wala kaming pira na paggastos sa college ko. So yung ginagawa ko, nagtrabaho ako ng factory worker sa Cebu. So 16 years old, trabaho na ako. Pero may siya yung kung sa bagay yung underage pa ako. So para madawat ako, para matanggap ako, yung sa akin si Mayor Durano. Kasi malayo yung mga magulang ko. Si Mayor Durano, mas malakas kasi si Mayor Durano eh. Tapos pinapasok ako ng dalawang pinsan ko sa Mitsumi. So dati sa Mitsumi ako nagtrabaho, and then may sakit na ako noon. Sayang lang kasi regular na sana ako, kaso pina-stop ako ng papa ko kasi parang lutang na ako eh. Ikaw ba na nga magtrabaho panggabi 7 to 7, tapos tinilaging yung wala pa naluto sa mga yung kung asang disco to kung asang pista to si lakatsera, ganun yung live ko, kaya medyo ako hanggang sa umabot ng panahon na nagkasakit ako. Sayang lang trabaho kasi nag-resign ako. And then pagkatapos, dami akong nagtrabaho, puro resign na kasi yung sakit ko nga. Kasi sabi ng kulang daw ako sa dugo. So yan, palagi akong sinasalinan. And then umabot ng panahon na last yung trabaho ko restaurant. Amo namin yung asawa niya foreigner. So dami kasi akong na trabaho, iba-iba. Yung una, factory worker, na stop ako dahil pina-stop ako ng papa ko sa sakit ko. Habang hindi ako nagpahinga, trabaho pa rin ako. Pumunta ako ng Dumaguete, nagtrabaho ako ng Liplaza, and then pagkatapos trabaho ako ng petrol station. Ni-stop din ako kasi nabanuhan ako ng dugo. Grabing life ko, survive talaga. And then tapos trabaho ako ng Julius Big Shop. Ni-stop din ako kasi nagsakit din ako. Ganyan ang buhay ko noon. And then pagkatapos ng Julius Big Shop, trabaho ako ng GT Marketing. Yung mga yung in-check na iba't ibang mga klaseng mga garments, doon ako trabaho ako. Undang ako kasi nagpadol kami ay nanalo na close. Pagkatapos Plaza, alam mo naman akong madali akong inaya ako sa kapatid sa kaibigan ko na
magtrabaho kay Gracie. Nagtrabaho kami ng butik, and then hanggang sa ukay-ukayan, and then restaurant, last na restaurant. So kung hindi nag-close ang restaurant, siguro hindi ako makapag-abroad. So habang nag-ano yung restaurant, nag-apply kami ng ibang bansa. Ano talaga yun, parang ano lang ba, pasortihan lang kasi may sakit kasi ako eh. Ang sabi ng doktor sa akin, kulang ng dugo. Palagi akong sinasalinan, umabot ako ng Davao. Salinan din ako ng Davao Doc. Doon ako nasalinan ako ng isang bag. Yan ang ano ko sa life ko. So ngayon, nabating sa punto na ano din ako, naka ibang bansa sa Qatar. So after 2 years, so habang nagtrabaho ko, daming nag-uutos sa'yo. Kung sino-sino kasi daming magkapatid. Ano sila eh, 8 silang magkapatid. Tapos dami naman kami. Nung unang nabutan ko, 5 pa sila eh. 3 Indonesia, saka 1 Pilipina. So isa lang sabi ko, mas gusto ko pa mag-isa kaysa mga may kasama ka. Mahirap kasi. So ayun, ano, pag aabot ang 2 years, medyo magkagulo kami. Tapos doon na last atake ng ano ko, last atake ng sakit ko. Inoperahan ako, and then ayan, nagiging 12 years ako sa kanila. So ika nga, magtrabaho ka, umpisa pa lang may nagutos sa'yo, tapos maya tatawagin ka. Ganyan ang life kasi naranasan ko kasi. So proud ako sa mga ating OFW kasi kahit pagod, tiniis. So siguro kung hindi pa ano yung mga magulang ko, hanggang ngayon nasa ibang bansa pa rin ako kasi hindi na finish contract ko eh, kaka-renew lang eh ngayon. So, ayan mga lakotsira, ito. Langgal ko yung mga alikabok. Ginamit ko yan ng itong brush. So, very sensitive yung ano niya, itong pader ba yun? Ito sa may kama, very sensitive. So, yan ang ginamit ko. Medyo hindi naman maano. Tapos, pagkatapos, ganunin ko siya. O, di ba? Kasi magkaiba yung pag hindi, ano, di ba? Magkaiba, tingnan nyo. So, yan. Ginawa kong ganyan para pantay ang inyang gulay. Kasi pag ganun mo siya, iba siya eh, tingnan nyo. Oh. Di ba? Kailangan one way lang siya. One way. So yan, ito lang naman ang a day of my life. Daily routine. Araw-araw kong ginawa to. So, maliit lang na kundo naman to. Hindi ako medyo nahirapan. Kaysa sa ano nga, yung trabaho ko noon. 2 bahay. Isipin nyo. Kasi nung iba kasi sa Qatar, magkahiwalay yung mga lalaki at saka babae. 2 bahay ang nilinisan ko. Ilang kwarto yun. Nya 3 palapag, ano, so, diba? So to be continue tayo ha. Nung ano, doon pa lang ako sa Qatar, diba 2 years yung kontrata. So sumala ako doon 2010, and then pagka 2012, kay 12 man ang 2 years contract ko, hindi na sana ako ano, continue, pauwi na sana ako, kaso may bigla ang pangyayari. So ganitong pangyayari mga lakotsera. So habang nagto 2 years ako doon, medyo nagkagulo-gulo na, tapos pinalipat na yung amo, pinalipat na kami sa bahay ng amo namin. Lahat kami pinalipat kami sa lumang bahay kasi demolish daw, ganun. Hindi ko alam bakit. So ngayon, so habang ano,
So naging 2 years na ako. Sinabihan ako ng amo, yung anak na babae, yung panganay, sinabihan ako na mag-stay muna ako ng 3 buwan bago ako uwi ng Pilipinas. Kasi daw, maghintay pa daw sa kapalit ko. So ngayon, habang naghihintay ako, yan, umaano yung ano ko. So yan ang pangyayaring hindi ko talaga makalimutan. Laking papasalamat ko sa pamilyang kung saan ako nagtatrabaho. Magpapasalamat ako lalo na sa ating Panginoon. Pangalawang buhay ko na yun. So nung that time na yun, umatake yung ano ko, tapos pinaoperahan nila ako, and then nag-stay muna ako sa kanila. Hindi nila ako pinauwi kasi ano daw, habang nagpaano ako, nandyan lang daw ang doktor ko, hindi daw ako uwi ng Pilipinas. Kaya umabot ako ng 13 years kasi nag-ano din ako ng utang na loob kasi hindi nila ako pinauwi. Habang sila din ang nag-aruga sa akin, inalagaan nila ako for how many months. So malaking ano yun, malaking papasalamat ko talaga. So siguro kung hindi pa namatay yung mga magulang ko, babalik ako doon. So kaya nga sabi ko sa mga kapatid ko, mga professional naman kayo, tapos may sarili ng ano, tapos may sariling trabaho. Gusto ko namang anuhin yung life ko. Wow, life ko. Oo, so ngayon hindi ako bumalik kasi hindi pumayag yung bagong partner ko. So hanggang dito na lang, to we continue na lang mga lakotsira. Yan ang kwento ng aking nakaraan. So kung ano man ang pinagdaanan natin, paghirap, so kailangan tayong mapagod man tayo pero hindi tayo bibitaw, hindi tayo susuko kasi part na ng ating buhay. So yan ang masasabi ko, sipag at tiyaga lang, at saka kung ano man ang hamon ng ating buhay, dumating man ang bagyo, tanggapin natin. Kailangan natin makasurvive, kailangan natin lumaban tayo, lalaban tayo, charot. So to be continue na lang mga lokatsira. Medyo haba-haba to at ako'y hindi nagsawang magpasalamat, lalo na sa ating mga ka-team na always support sa ating maliit na bahay. Maraming salamat, and I hope nga live on o magpabili ng atong team. Wow. So yan lang, kailangan ating magpakumbaba, mapagmahal, at higit sa lahat, always pray to God. So once again, maraming salamat. Ito po ang inyong naglilingkod, Lakotsarang Kabilaw nun. Hindi mo na ako nakagala kasi last week yung panay bagyo kasi, sunod-sunod yung bagyo, kaya hindi ako ng mga bagong gala. So hanggang dito na lang.